dyan sa buhay ko na Sister Pearly. Praise God. Salamat po. Bago tayo mag-iyakan, uh, salamat. Makinig muna po tayo ng Word of God. Maraming salamat pray muna po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa, sa pagtulong mo sa amin, O God, sa lahat ng dinadaanan namin. We know that you are God that in control of everything, O God, at hindi ka magpapabaya sa bawat isa sa amin. Gumagawa ka lang ng testimony namin. And we thank you. Thank you for this opportunity, Lord, and patuloy, O Diyos, na lukuban mo nga po ako ng iyong banal na spirito. Samahan mo po ko sa pag-share ng iyong salita, O God. Patuloy, O Diyos, na ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung hindi mo ako sasamahan. Importante po ang pagsama mo, O God. Maraming salamat po, and patuloy, O Diyos, na sa lahat sa aming makikinig, sa lahat ng makikinig, Panginoon, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, O God. At patuloy, O Diyos, na tanggapin ang iyong salita ng may pagpupuri at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sabi po doon sa na-assign doon sa akin, sa Luke chapter 8, verse 19 to 21, hindi na ako lumayo doon sa title, Jesus' Mother and Brothers. Sabi doon, then, sa 19, sabi doon, then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, your mother and your brothers are standing outside and desiring to see you. But he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Sabi doon, nung nabasa ko siya, sabi niya doon, nagsabi pa yung mga kasama niya na pinuntahan siya doon sa gitna na yung nanay mo at saka yung kapatid mo nasa labas. Ibig sabihin, hindi sila makapunta doon sa mas malapit sa Panginoong Yesus kasi sobrang dami ng tao. And para ikaw kamag-anak mo yun, di ba? Anak mo yun, kapatid mo yun. Pero kinailangan mo pang magpasabi para sa iba, para sabihin lang na naandoon ka. And nung binabasa ko siya, sabi ko, bakit kaya hindi sila yung, di ba kapag ka mag-anak ka, tapos may activity, ikaw ay nasa unahan, nandun ka malapit sa kanila, parang supportahan mo sila, di ba? And bakit kaya hindi, tanong ko nun sa Lord, bakit kaya hindi sila yung naandoon sa kasama ng, di ba? Tapos ang sagot ng Lord, hindi, eto yung mga kamag-anak ko talaga, yung nanay ko at yung kapatid ko, yung mga sumusunod, hindi lang nakikinig, sumusunod. And ako doon, ouch. Minsan ganun ako, Lord, di ba? Pumapasok dito, lumalabas sa kabila. And thank God kasi sabi ko sa Panginoon, nararamdaman ko pa yun. Ibig sabihin, nangungusap ka pa sa akin. Ibig sabihin, hindi mo ako pinababayaan. Ibig sabihin, hindi mo ako pababayaan hanggang doon lang. And sabi din doon, sensya na po, bear with me. And naranasan nyo na ba yung kamag-anak na matagal na, tapos ngayon ang kakamustahin ka, nakakakaba yun, di ba? May ibig sabihin yun, di ba? May ganun akong sitwasyon eh.
tagal na, bigla akong ini-add sa Facebook. Eh, sa akin kasi hindi ka makakapag-message hanggang hindi kita friend. May ginawa ako doon sa ano ko. Tapos biglang kinamusta ako. Sabi ko, akala ko yung isang kamag-anak ko. Tapos ang ginawa ko, in-accept ko. Pag-accept ko, kinamusta ako, bigla akong in-unfriend. Kasi sabi ko, pasensya na. Kasi alam ko naman, from the start, nung kahit bata pa man ako noon, natatandaan ko na yun, yung asawa niya, yung uncle ko is seaman, nag-abroad siya. And pag dumadating yun, kahit nasabihin mong isang chocolate or ano, hindi kami binibigyan. Yung asawa nga niya babae, yung ate ko, nag-aral daw manigarilyo, para lang hindi mo pamigay yung sigarilyo doon sa tatay ko sa ano, sabi ko, okay sabi ko, mabuti. Pero hanggang ngayon, pero hanggang ngayon po, pag inaano niya siya, yung buhay nila, talagang iba pang iningatan ka ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi siya inaano ng mga anak niya. Pagka inaalaga, hindi siya pinapatira sa kanila, walang tumatanggap sa mga anak niya. And samantalang sabi nga ng nanay ko, ako pinag-aagawa ng mga anak ko, dito ka na lang sa amin, huwag ka dyan sa Bicol, kasi nasa Bicol siya. And ganun talaga kung ano yung tinanim natin sa anak natin or sa mga ano natin, yun yung dadalhin nila. And yun po, apat po yung nakita ko dito na sa aral na ito, na makikita natin. Hindi naman sa tinanggi ng Panginoong Hesus yung mga kamag-anak niya, yung nanay niya, tsaka yung anak niya sa labas. Importante pa rin sa kanya yung redefining ng family or yung obedience sa Word of God. Kasi yun yung itinuturing niyang pamilya or sumusunod sa Panginoon. And sabi din doon, it teaches ine-emphasize ng Panginoon yung pagiging kamag-anak or yung family ng Lord sa pagsunod mo dun sa salita ng Diyos na naririnig mo, hindi mo lang basta siya narinig, pero sinusunod mo. Kasi mahal mo yung nagsasalita. Diba kapag kamag-anak mo, pag ginagalang mo, lalo na kung nanay, kung tatay, susundin mo, tatanim sa'yo yung mga sinasabi nila, diba? And yun nga po, apat po yung nakita kong doon sa arena yon, sabi doon, obedience defines kingship. Jesus defines his mother and brothers not by biologically, but as those who hear the word of God. And tunay nga po na yung pagsunod, doon mo malalaman kung sumusunod ba talaga or kung mahal ka ba talaga ng taong yun kasi nire-respeto at sinusunod yung sinasabi mo. And makikita yan kung obedience ka kahit sa bagay, kahit nasaan ka man, kahit sa work. Naalala ko before, meron doon, yun na sa corporate pa ako, sabi niya, kung sumunod siya sa akin, laging nagpapapo, eto po, pero mas matanda siya sa akin. Sabi ko, ano ka ba? Sinita ko siya. Ano ka ba? Ba't mo ako pinupo? Mas matanda ka pa sa akin, hindi sa pag-aano, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, naano ako dun sa sagot niya, sabi niya, syempre, nasa posisyon ka eh. Kailangan i-opo kita kahit mas bata ka sa akin. And yun po, hindi mo makikita yung edad or ano, kasi kung marunong kang rumispeto kahit mas may edad ka sa bata sa'yo, babalik din yun sa'yo, di ba? And sabi doon sa second po, sandali lang.
Ayun, sabi doon, priority of the spiritual family, um, while not disregarding biological family, Jesus emphasizes that spiritual ties formed through faith on Him are supreme. Sinerge ko yung supreme, sabi niya, yung supreme yung pinakamataas or namumuno, ikaw yung sinusunod. At sa Panginoon, importante yung um, yung spiritual family. Nung binasa ko siya, spiritual family, inano ng Panginoon na hindi yung physical, although hindi niya dinidisregard yung nanay niya, tsaka yung tatay niya, pero, or yung mga kapatid niya, pero mas importante sa kanya yung spiritual family. And tayo po ba, natanong ko din yung sarili ko noon, may sinakripisyo na ba ako para sa spiritual family ko na mas pinahalagahan ko yung spiritual family ko kaysa sa sarili kong pamilya. And kayo na po yung sumagot sa inyo, pero ako po maraming gano'n na naririnig before, sabi mas diyan ka na lang tumira, diyan ka na lang sa church mo magtumira kasi mas importante sila sa'yo. Which is, sa totoo naman, di ba? Dito mo mararanasan yung pagpapahalaga bilang tao na walang judgment, na walang inaano ka, minamaliit ka, hindi ka i-judge kung ano yung nakikita nila sa'yo physically. And mas ano pa yun minsan, mas importante yon or mas mararanasan mo yun sa spiritual family kaysa sa family. Ako naranasan ko yun for God's glory. And nung nandito ako nun, kapag yung sasabihin ni Pastora na magsama-sama yung pamilya. E di, ako di ba wala, ako lang. Sabi ko pero hindi eto yung spiritual family ko. Actually nun may nagpa-pray nga ako na dito, etong pamilyang to, yung gusto ko, yung gano'n, sabi ko gano'n. Pero sabi ko nga lahat naman pwede. And pag naggaganon si Pastor dati, na yung magagather yung family, sila yung napupuntahan ko talaga. And thank God, kasi talagang dito sa JIL family, eto talaga yung family na hindi ka pababayaan and tanggap ka kung ano ka, di ba? And siguro yun din yung nung inaaral ko to, siguro din yun yung inano ng Lord, kaya niya sinabing, eto yung family ko. Kasi sila yung sumusunod, sila yung gumagawa, at hindi lang basta nakikinig, sumusunod sa salita ng Diyos. And sabi nga, di ba, sa Word of God, ang Lord, syempre sa langit siya galing, natural, ayun yung mga alam niyang yung salita ng Ama, yun din yung sinasabi niya rito sa atin. So, yun din yung pinapasunod niya, or yung sinasabi niya, or yung tinuturo niya, galing din sa Panginoon. Kaya yung family na ito, tumatanggap sa atin ng walang discrimination, walang judgment, kasi galing sa Panginoon ang family na to. Amen po. Amen. Sana po nauunawaan niyo po ako. And sabi po sa pangatlo, hearing and acting, simply listening to the gospel is insufficient. It must transform life through action. Hearing plus doing equals true faith. Sabi nga din ng Word of God, hearing without doing is a dead faith, diba? And sabi din doon, kung nakikinig ka lang, wala yan kahit na gano'n pa kalaming Word of God yung marinig mo. Pag hindi mo sinunod or pag hindi ka sumunod, wala lang yan lahat. And pag sinabing insufficient, hindi sapat. Sa transaction sa bangko, pag sinabing insufficient, yung fund mo, babalik yung cheque mo.
Ibig sabihin, hindi sufficient, hindi sapat yung check na inisyu mo, yung amount ng check na inisyu mo sa laman ng pondo mo sa bangko. Ganon yung insufficient. So, kapag ka hindi sapat, babalik at babalik. Bali wala, void yung check. Pagka ganon, ang mangyayari, void yung cheque mo. Or walang mangyayari dun sa pakikinig mo kahit maraming beses kang nakarinig, di ba? Dapat be the doers of God's word. And isa pa po doon, doon ka lalago sa pagsunod. And doon din po tayo matututo sa pagsunod sa Panginoon. Amen po. Ay, wala yata. Ay, meron pala. Thank you po. Yeah. Tapos sabi po doon sa number 4, radical commitment. Following Christ requires total commitment to God's will, often overriding traditional, familiar, or social obligations. Ayan. Sabi doon yung radical na commitment. Dapat talagang sadyain mo, intentional na gawin mo yung pagsunod. Kasi ikaw din yung mag-grow. Ikaw din yung lalago doon. Ikaw din yung mapagpapala doon sa although minsan parang ganito ba pagalit, lalo na pag sinabing love your enemy, kaway mo nga eh, bakit mo mamahalin, di ba? Pero pag na-realize mo na sabi to ng Lord ako nga hindi naman ako mabuti, hindi naman ako magaling, pero pinatawad niya, pero tinanggap niya, di ba? Sino pa ba naman yung iba, pero minsan talaga kailangan yung matinding patience, matinding pagsunod, matinding pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos para tumayo talaga sa atin. Hindi lang sa isip, kundi sa puso talaga. Sundin natin. Kasi lagi ko yung nababasa sa Word of God na lagi yung puso yung tinitingnan ng Diyos, hindi yung laman ng isip, kundi yung puso. Kasi importante yung pagsunod sa pamamagitan ng puso. Diba? Kahit sa lahat ng bagay, even sa pagtatides, hindi yung halaga, kundi yung pagsunod ng puso. Amen po. Amen po. And sabi po doon, ayan, tapos na ako sa aking conclusion, sa Luke 8:21, but he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. We should be listeners and doers of the word of God. Kasi tama naman kung sabi nga doon sa kwento, diba? May dalawang anak na inutusan, yung isa sumagot ng opo, susunod, pero yung isa sumagot, hindi siya susunod. Pero ang sumunod, yung nagsabing hindi siya susunod. Pero diba, sino yung tunay na sumunod? Yung gumawa ng inuutos sa kanya. Diba? And yun po, kasi isa yung nakita ko dito, importante sa Diyos ang pagsunod kasi para sa atin yun. Hindi yun para sa Kanya, para yun sa atin. Kasi tayo yung magbe-benefits. Kasi paano kung nasa langit na tayo, tapos hindi tayo nasunod? Saan ka dadalhin? Diba? So, walang hindi nasunod doon. Lahat nasunod. So, dito pa lang, tama nga, tinitraining tayo, dito pa lang masunod. Kasi, para sa benefits natin yun. Hindi para sa Panginoon yun, kundi para sa atin. Spiritually and physically, para sa atin yun. Amen po. Amen. Salamat po sa mga sumagot. Pasensya na kayo, may bilang talaga yung nakita ko dito. Pero thank God kasi
alam ko naman may itinanim ang Lord sa puso natin. And marami tayong dapat ipagpasalamat. Kanina nga, in-interrupt na kayo para sa dami ng pagpapasalamat, di ba? And kahit na ano pa man yung daanan natin, ang Panginoon pa rin ang hindi nagpapabaya sa lahat ng sitwasyon natin. Agree po ba kayo doon? Amen. Amen po. And a short testimony lang po, talagang even sabi nga kahit nasan ka, maging sensitive lang tayo para sa ano ng Panginoon. Kasi minsan sa work ko, minsan wala kaming ginagawa, tawag namin naka-avail, kailangan wala ka lang ginagawa, nag-iintay ka ng tawag. And minsan yung isang kasama ko biglang sabi sa akin, anong religion mo? Sabi ko, ha? Sabi ko, sa Jayayal ako natin. Sabi niya, yung kay Brother Eddie. Sabi ko, oo. Sabi niya, anong favorite verse mo? Yun yung tinanong niya sa akin. And sabi ko, ang isang natatandaan ko, may tinanong pa rin pala siya, sabi niya, nabasa mo na yung Bible mula sa simula hanggang sa dulo? Sabi ko, oo. Talaga? Sabi ko, oo. Anong favorite verse mo doon? Sabi ko, ang hindi ko makalimutan doon yung story ni Joseph. Yung paano siya mag-forgive. Kahit pinabayaan siya ng kapatid niya, to the point na papatayin niya siya eh. Pero in the end, sabi ko nga nung binabasa ko yun, kahit ilang beses ko binasa yun, iyak ako ng iyak. Kaya pag binabasa ko yun, kailangan mag-isa lang ako. Kasi baka sabihin, ano nangyayari doon? Iyak ng iyak. Tapos maging talagang, maging sensitive lang tayo. Kahit saan tayo naroon, doon tayo gagamitin ng Diyos eh. And yun, for God's glory, na-share ko sa kanya yung salvation. And sabi niya, ako nga hindi ako nagsisimba. Bakit? Sabi ko gano'n. Kasi hindi ako naniniwala doon hindi ako naniniwala doon sa mga gano'n nila. Yung mga gano'n. Oo nga, totoo naman. And then, doon ko na-share na sa kanya yung tungkol sa salvation. And pagkatapos nun, sabi ko, Lord, dapat lagi kaming ready. Lagi kaming handa. Kahit na anong sitwasyon pa man yun, dapat naka-ready kami mag-share ng salvation kasi kalooban mo yun. Amen. Sige po, marami pong salamat and manalangin na po tayo. Thank you, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng tinuro mo sa bawat isa sa amin. And marami pong salamat sa pagmamahal na lagi namin nararanasan mula sa iyo, O God. And patuloy, O Diyos, na kahit kailan hindi ka nagpabaya sa amin. At kahit kailan hindi mo kami pinagkulang sa lahat ng kailangan namin. And we thank you, O God. And patuloy, O Diyos, na lagi mo nga po kaming ihanda. Ano man ang sitwasyon namin, ano man yung nasan man kaming lugar, Panginoon, patuloy, O Diyos, na Ikaw ang maipakilala namin, O God, sa pamamagitan ng buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. And patuloy, O Diyos, na Ikaw po ang laging magturo, gumabay, at umalalay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon, at huwag mo po kaming pabayaan, Panginoon, lagi. And patuloy, O Diyos, na maranasan namin ang pagmamahal na laging binibigay mo sa amin at maipadama rin namin ito sa lahat ng makaka-encounter namin, O God. And we thank you for everything, and we give you praise, and we give you all back the glory, the honor, and the praises. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Thank you po, Sister Pearlie.